long sa ating mga shorts video tos long. Dito naman is pitch long na i-transplant yung ating pitch long, ating native pitsay. Yung ating third batch na talong is still at the beds pa rin, hindi pa natin na i-transfer. Follow pa ito following days. Following days gusto natin i-update yung ating tanim. So lahat ng tanim update na lang tayo. So ngayon nag-focus tayo ni tuslong o litos na talaga. Ano ba yung mga maintenance na ginagamit natin? Previous natin pagkain lang, 3 pagkain ng ating litos. Sa loob ng ngayong araw na ito, nag-iedad siya ng 16 ng March, nag 30 days siya. So 30 days ng March, so ngayon 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. March 23 ngayon, so nasa 37 days old. So sa 37 days old, ganito na yung itsura ng ating litos. So pabilog na yan, almost bilog na yung lahat. So hinihintay lang natin yung matured stage niya para for harvest. Again, sa market na ngayon is marami na, dagsa na yung litos, pero sige lang, at least yung purpose natin ito is may dispose ng mabilis for the sake na may tanim din na talong. Edad ng ating talong, update din tayo mag isang buwan na bukas o next na araw. So 28 days yan from transplant. So hindi gaano sila kasabay. Nauna yung ating litos bago pumasok yung ating talong. Again, magpo-pruning pa tayo dyan. Hindi natin magawa yung operation na talong because na delayed yung. Ito yung mga disadvantages kung mag-intercropping kayo. Yung mga delayed, expected na yan. Expectation sa delayed, and then patuloy sa pag alaga. Yung mga insecticide na hindi akop doon sa isang tanim, dapat i-matching ninyo, especially oras na tempo na gamitin nyo yan. Pwede ito, pwede yan, pwede sa iba. Yung timing nya is kailangan din bantayan nyo pagpasok ng timing. So ito yung ating litos, talagang may quality na siya. Hintayin lang natin kumigas-tigas bago siya may harvest. Again, update din tayo dito sa ating pitch long sa ilalim. Tinatawag ito na pitch long ko kasi pitsay na talungan. So natapos na transplant. So yan, itsura. So i-maintain lang yung tubig. Yung transition period niya talagang focus sa tubig. Alagaan nyo ng tubig. Makatransfer na yung ugat niya sa lupa na kusa lang siyang mabuhay. So doon na i-maintain na tubig bago siya i-fertilize. Fertilization guide naman sa mga pitsay, basic lang yan. So mga more on nitrogen, mga phosphorus, mga 1846 lang ginamit ko dito. Tapos update niyan, hintayin nyo in the next 2 linggo, pwede na yan siya ready for harvest. Kasi pang short term lang ito. Sinadya ko itong time to kasi sayang naman yung space in between niya. Mga isang metro yan, 1 metro, 1 meter yan. So sayang yung space sa gitna. Talagang kinakonserve ko na mailagay sa ganitong space. Kailangan may pasok yan sa tamang oras, sa tamang araw, yung intercropping. Yung intercropping, napaka sensitive ito when it comes yung mga komplikado na tanim. So gaya lang ni talong. So kung maliit pa si talong, hindi ganun ka conflict. Kung malaki na si talong, talaga mag
mag-update siya sa nutrients niya kasi malaki yung pag bawas niya ng nutrients sa lupa. Talagang kuha siya ng marami kasi malaki yung puno niya. So yan lang muna ang kunting update dito sa ating area. Canlaon City, Negros Oriental. Maliwanag na si Volcan Canlaon ngayon sa update natin. Talagang magbibigay na siya ng magandang panahon sa atin. Kung ibibigay man sa ating buong may kapal yung kanyang tiwala, sana aani din tayo ng mabuti sa ating tanim. Alagaan ng mabuti upang buhay ay bumuti. Salamat, Insakto TV.